Isang mapagpalayang araw po. Nandito man po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Romel at Romel5327. No? Palaging nanonood sa atin at nagre-review ng ating mga videos. Maraming salamat po. Shoutout din kay Richard Agosto ng Dasmariñas, Cavite. At shoutout din kay Inspector Tony Hernaez ng Gregory Security Agency. So maraming salamat po sa inyo. At shoutout din kay Amera Kali. No? At kasama ng ating mga kapatid na at kababayang Muslim, shout out din sa inyo, no? So, ang tatalakayin po natin ngayon is ito po ay pagbibigay ng tips about shoplifting prevention, no? How to prevent or tips for preventing to prevent shoplifting. So, una, train our employees to become a loss prevention personnel, no? May nauna po na tayong mga video diyan. So, be alert, be aware, no? Maintain an organized store layout. So, paano ba yung sinasabing organized store layout? Of course, yung mga high-value items dapat doon sa mga high traffic areas, no? Yung mga nadadaanan lagi ng mga empleyado. Ikalawa, panatilihing malinis ang tindahan. And avoid leaving items unattended. Ano pong ibig sabihin nito? Kung meron tayong mga selling area personnel, meron tayong mga merchandiser dyan, sana hindi sila sabay-sabay nagbe-break, no? Kasi minsan pag sabay-sabay nag-break, wala ng tao sa selling area. Okay? So, remove blind spot. So, sa paggamit po ng mga convex mirror, CCTV, pwede pong mawala yung mga blind spot. Okay? So, ikatlo, identify at-risk items. So, meron tayo pong video doon sa mga commonly stolen items sa mga supermarket. Okay? So, dito po, dahil na-identify natin sila, especially yung mga high value, so dapat yan po yung pupukusan po natin. So, sa pamamagitan po nito, yung number 4, pwede po tayong gumamit ng electronic article surveillance system o yung tinatawag po na EAS. Yan po yung mga electronic tagging or security tags na sinasabi. No, may mga mangilan-ngilang retail establishment po na gumagamit yan. Ginagamit po yan doon sa mga high value merchandise, mga chips, yung chips na nilalagay. Okay? So, at another thing, kung na-identify na natin yung mga high value items or commonly stolen items, especially mga high value, pwede po tayong gumawa ng enclosure. No? Make an enclosure of high-value items and develop a system of withdrawal or releasing. Let's say may bibili. So anong sistema, anong documentation yung ginagawa natin dyan? Anong monitoring yung ginagamit natin dyan? May bin card ba yan? May order slip ba yan? Or halimbawa, doon sa mga enclosure, may nakalagay doon, please ask for assistance. Okay? Yung iba may mga push button o yung iba may mga batingting or yung mga enclosure na yan hindi nawawalan po ng tao. So ganun po yung ginagawa ng ibang mga retail establishment na naobserbahan po natin. Okay? Pang-anim, install surveillance cameras o yung mga CCTV cameras. Of course, hindi magiging effective yung mga surveillance camera yan kung walang nagmo-monitor. Kasi kung camera lang po yan, that is for documentation only. So, hindi po niya, let's say, unlike kung meron nagmo-monitor dyan, actively, nakikita niya yung ginagawa sa isang lugar. No? So, pwede siyang rumadyo doon sa nasa selling area para mag-responde doon sa lugar na kung saan mayroong item na sinisilid or what. Okay? So, effective inventory management system, no? So, dito po, basically, yung pagkakaroon ng regular na pagbibilang, daily count, monthly count, regular count, cycle count, kung ano pong matatawag ninyo dyan. No? Basta importante po dyan, ma-monitor yung pasok o yung delivery ng items at yung labas o yung benta doon sa POS, no? Yung point of sale sa mga kahera sa counter. Okay? So, use customer service. Ito po yung nababaliwala minsan, no? Tandaan po natin, of course, most of the retail security expert will agree, no, that the good customer service, no,
So sabi rito, good customer service, ito po yung pinaka-effective na pamamaraan para makaiwas po sa shoplifting. So sabi dyan, by providing good customer service, we can stop compulsive shoplifting by scare off the would-be shoplifters. So basically, anong gusto nating rito? Two birds in one stone eh. Pag meron kang good customer service, tataas ang benta mo kasi babalik ng babalik yung customer, maganda relasyon sa customer, at the same time, no? Yung customer service na yan, mape-prevent natin yung shoplifting. Sa paanong paraan? Una, greetings. Ikalawa, magkaroon tayo ng tinatawag na maintain a helpful presence throughout customer shopping. So basically, pag may customer dyan na medyo tingin nyo hindi mapakali, no? Paruot pa rito, so offer for help. No? I-assist natin sila. No? Kasi huwag nating isipin na yung customer na yan kung hindi maganda bihis, walang bibilin. Hindi, assist natin sila. Kasi baka mamaya, yung mga magaganda rin ng bihis, yun lang ang ina-assist, baka mamaya, di ba? So, walang profile po ang shoplifter. Tandaan po natin. So, by employing a good customer service, no? Two birds in one stone, tataas ang benta natin, at the same time, mape-prevent natin yung shoplifting. Of course, number 9, security presence. No? Ito po ay makalumang estilo, pero still, no, effective pa rin yan. Security presence, at the same time, strict implementation of security preventive measure. Ano pong ibig sabihin yan? Wala po tayong dapat palalabasin ng hindi o ng walang resibo. Okay po? So, yung dun sa security presence, kasama na rin po dyan yung paglalagay po natin ng mga civilian security personnel. No? Or yung mga roving na uniform guard sa selling area. Tandaan nyo po pag sinabing security presence, yung tayo pa lang po ng security dyan, mga security professional, whether naka-uniforme, mas maganda nga po kung naka-uniforme. So, deterrent factor po yan. No? At the same time, kung nakikita na maayos na nagpapatupad ng policy yung mga security natin, mas maganda po. Of course, security, at the same time yung empleyado, nagtutulungan, mas lalong maiiwasan po natin ang shoplifting. Okay po? So muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe, be alert, and be aware.